Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong inilabas na price target ni Rec Fencer. Siya po ang founder ng XDAO. Siya ay isang kilalang eksperto sa decentralized finance at nagbigay po siya ng matinding prediction para sa mga top crypto tulad po ni Bitcoin, Ethereum, BNB at syempre si XRP. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang kanyang mga forecast. Aalamin natin kung gaano po ito kaposible at titignan natin kung ano ang maaring epekto nito sa market sa huling quarter ng taong 2025 or mismong ang taon na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang bagong forecast para kay Binance Coin or BNB? Yan, unahin po natin si BNB. Pero bago yan ay check po muna natin yung kanyang post dito. Ayan po ang post ni Rec Fencer. Ayan. Meron po siyang 326.8k na bilang ng mga followers. Kaya ang laki ng kanyang mga followers. At siya pong muli ang founder ng XDAO. Kaya ayan, meron po siyang prediction dito kay Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Dodge, Link, INA, Pengo at saka Fartcoin. Kaya ayan, tingnan na lamang po ninyo. Ngayon, balikan po natin si BNB. Sabi po ni Fencer, si Binance Coin ay posibleng umabot sa range na $2,800 hanggang $3,300 bago po matapos ang taong ito, taong 2025. Kung titignan po natin, kasalukuyang si BNB ay nasa $833 at bagyang bumaba po siya ng 1.2% sa araw na iyon. Pero kung ihahambing po natin year over year, tumaas po siya ng 46% na malaking bagay para sa isang token na matagal nang nasa top tier. Kakaunti lang ang crypto na nakakaabot ng bagong all-time high sa market cycle na ito. At isa na dito si BNB nang umabot siya sa $848 kamakailan. Kung maaabot po ni BNB ang $3,300, ibig sabihin ay halos quadruple ang kanyang presyo mula ngayon. Ang kanyang market cap ay halos tatama ng $500 billion at ito po ay maglalagay kay BNB sa level ng malalaking kumpanya tulad po ng Mastercard at saka Netflix. Kaya sa market impact, kapag nangyari ito, mas lalakas po ang tiwala ng mga investors sa exchange tokens. Posibleng magkaroon po ng domino effect kung saan pati ibang exchange-based coins ay tataas ang demand. Ngayon ay ano naman po ang posibleng target kay XRP ngayong fourth quarter. Yan, dito naman po tayo kay XRP na siyang pinaka inaabangan ng marami. Ayon po kay Fencer, si XRP ay posibleng umabot sa $8.50 hanggang $9 bago po matapos ang taong ito. Ngayon ay nasa $2.90 pa lamang siya at nakakuha po siya ng daily increase na 0.36%. Nito lang pong July ay naitala ni XRP ang multi-year high na $3.66. Kung maaabot po niya ang target ni Fencer, triple ang itataas ng kanyang presyo at tataas ang kanyang market cap lampas $530 billion. Ang laki nito, yan ang laki po nito dahil halos katapat na ito ng pinakamataas na valuation na naabot ni Ethereum. Pero kung ikukumpara po natin sa ibang analyst, medyo conservative pa ang target na ito. Halimbawa, kay Alex Cobb ay sinabi po niya na posibleng umabot sa XRP sa $22 sa December. Mayroon ding mas matinding prediction na nagsasabing maaring umakyat si XRP sa pagitan po ng $50 hanggang $99. Pagdating po sa market impact, kapag nagawa ito na XRP, siya ay magiging isa sa mga pangunahing movers ng buong crypto market.
magiging mas agresibo ang mga institution sa pagpasok kay XRP dahil ang $8.50 hanggang $9 ay malapit na po sa psychological milestone na double-digit value. Yan, dito naman po tayo kay Bitcoin. Ayan, si Bitcoin naman ayon kay Fencer ay posibleng pumasok sa price range na $215,000 hanggang $230,000 sa fourth quarter ng taong ito. Ngayon ay nasa $113,138 pa siya at bumaba po mula sa kanyang peak price na $124,400. Kung totoo man ang forecast na ito, halos doble ang ilalago ni Bitcoin mula sa kasalukuyang presyo nito. Kapag nangyari ito, mas titibay po ang perception na si Bitcoin ay tunay na store of value at magdadala ng malakas na momentum sa iba pang mga altcoins. Sa market impact, malaki po ang posibilidad na kapag umangat si Bitcoin, automatic na susunod din ang iba pang mga altcoins. Ito po ay makakabuo ng bullish sentiment sa kabuuan ng crypto space. Yan, dito naman kay Ethereum. Ayan. Itong si Ethereum naman, ayon kay Fencer, ay maaring umakyat sa price range na $9,000 hanggang $12,000. Ngayon ay nasa $4,281 pa lamang siya. Ang forecast na ito ay halos tugma din sa ibang analyst gaya po ni Tom Lee ng Fundstrat na nagsabi na posibleng umabot ng $15,000 itong si Ethereum. Kung makakamit po ni Ethereum ang $12,000, ito ay magiging bagong milestone na magpapatibay sa kanyang position bilang pangalawang pinakamalaking crypto sa market. Sa market impact, ang pag-akyat po ni Ethereum ay makakapagbigay ng malakas na demand sa DeFi at NFT ecosystem dahil karamihan po sa projects ay nakabase sa kanya. Yan, ano naman ang sinasabi ni Fencer tungkol kay Solana, Dogecoin at saka iba pa. Ayan, hindi lamang po sa Big 4 nakatutok itong si Fencer. Kasama rin sa kanyang analysis itong sina Solana, Dogecoin at saka Chainlink. Si Solana ay inaasahang aakyat sa $800 hanggang $900. Ngayon ay mas mababa pa siya rito, pero kung mangyayari ito, quadruple ang kanyang ilalago. Si Dogecoin naman ay may target na $1 hanggang $2.50. Kapag nangyari ito, ito ang magiging highest valuation ni Dogecoin at siguradong magbabalik ng hype sa meme coin market. Si Chainlink naman ay inaasahang tataas sa $250 hanggang $400 mula sa kanyang $24 na presyo ngayon. Bukod pa rito, isinama rin ni Fencer ang maliliit na projects tulad po ng Ina, Pengo at saka Fartcoin. Ayan. Sa market impact, kung ang mga maliliit na coins na ito ay makakaakyat din, mas malalaki ang altcoin season at mas maraming retail investors ang papasok sa market. At yan, bilang panghuli, kung titingnan po natin ay bullish talaga ang kanyang pananaw sa market kahit na mataas ang volatility ngayon. Ang kanyang mga target ay nagbibigay po ng pag-asa sa mga investors pero ipinapakita rin nito na sobrang speculative ng market. Ang pinakamalagang tandaan po natin ay hindi po dapat tayo basta-basta tatanggap ng mga prediction bilang guaranteed na mangyayari. Ang forecast ay gabay lamang at ang tunay na market ay madalas unpredictable. Kaya sa kabuuan, ang masasabi ko po ay kung mangyayari ang mga prediction po rito ni Fencer, tiyak na magiging makasaysayan ang 2025 para sa crypto market. Ngunit dapat pa rin po tayo maging maingat at laging mag-research bago po tayo pumasok sa kahit anong investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.